Mga kapigis, natatakot ka na ba kapag nakikita mong nagtatai ang mga biik mo? Huwag kang magpanik agad dahil ituturo ko sa inyo ang mga dapat gawin para hindi mauwi sa libing ang inyong mga puhunan. At alam nyo ba ang pagtatai o diarrhea ang numero 1 magnanakaw ng kita sa farm? Kaya bago pa maubos ang mga biik mo, panoorin mo ito hanggang dulo. Bakit nga ba sila nagtatai? Hindi lang yan basta dumi, pwedeng dahilan sa maraming tubig, malamig na sahig, o kaya naman ay bakterya tulad ng E. coli. Kung ang biik mo ay wala pang 1 linggo at nagtatai na, naku po, delikado yan. Dahil mabilis silang ma-dehydrate. Tandaan, ang mabasang kulungan ay playground ng mikrobyo. Kaya bago tayo tumalon sa gamutan, siguraduhin mo munang tuyo at mainit ang kanilang higaan. Gumamit ng heating lamp o farrowing bulb dahil ang ginaw ay lason sa mga biik. So ngayon, ano ang gagawin? Una, dehydration. Huwag lang tubig ibigay. Haluan mo ito ng electrolytes o oral rehydration solution. Ito ang magbigay ng lakas sa kanila habang makipaglaban ang katawan nila sa sakit. Pangalawa, ang tamang gamot, karaniwan natin ginagamit ang mga oral drains o antibiotic na may apramycin o neomycin. Pero babala, huwag basta-basta mag-inject kung hindi mo alam ang tamang dosage. So mas mainam ang oral paste na may activated charcoal para sipsipin ang toxin sa tiyan ng biik. Pangatlo, huwag kalimutan ang probiotics at vitamin B complex pagkatapos ng gamutan para bumalik agad ang sigla at gana sa pagkain. Pero mga kapigis, aanhin mo ang mahal na gamot kung marumi naman ang paligid. Ang sekreto ay biosecurity. Dapat mag-disinfect sa kulungan at limitahan ang labas-pasok na tao sa kulungan ng baboy. At siguraduhin malinis ang paligid, ang feed trough dahil ang pag-iwas laging nakakamura kaysa paggamot. So ligtas ang may alam. Happy farming!